Hello everyone, ngayong araw po i-share ko sa inyo ang tungkol sa baybayin. Sa nakaraang video natin sa baybayin ay pinag-aralan natin ang karakter na Ma. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang karakter na So nung nakaraan ay pinag-aralan natin ang karakter na Ma or Mama. Ito ay Ma. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang karakter na Sa. Ito ang karakter na sa baybayin. O tinatawag na sa ng ating mga ninuno. Ayon ito sa tala ng mga historiador na mga Espanyol. Na kapag ang karakter ay ganito lamang, ito ay binabasa bilang sa. Kung lalagyan natin ito ng kudlit, o diacritic sa taas, ito ay magiging si o se. Lalagyan natin ng kudlit sa baba, ito ay magiging so o so. Ayan. At para naman mawala yung mga patinig, yung mga vowels, yung karakter na sa ay lalagyan na lang natin ng virama or pamudpud sa Mindoro para mawala yung vowels o yung patinig, lalagyan nila ng pamudpud. Ito yung pamudpud. Viramang X dito para mawala ang mga patinig. So ito ay magiging S na lamang or S. Yan. Pwede rin ilagay yung virama sa baba. Yan. Para mawala yung patinig. Halimbawa, magsulat tayo ng baybayin gamit ang karakter na pinag-aralan natin. Ang karakter na Ma at ang karakter na Sa. Ulit, ito ay Ma or Mama. Ito naman ay Sa. Pero ang pangalan ng karakter na to ay Mama, ito naman ay Sasa. Pero kung babasahin natin, ito ay Ma, ito naman ay Sa. So ngayon, ang i-apply natin na rules sa pagsulat ng baybayin ay kung anong bigkas, siya ang baybay. Ipa-follow natin yung rules ng abakada. Yan. So, gamit ang Ma at Sa, ang mga patinig. Pag-aralan muna natin yung mga patinig para makapagsulat tayo ng mga salita. So, ano ba yung mga patinig na ginagamit sa baybayin? Ito ay ang A. No? Ito ang A. Ito naman ay I or E. At ito naman ay U or U. Ulit, ito ay A. Ito ay I or E. Ito naman ay U or U. So magsulat tayo ng salita gamit ang mga karakter na ito. Halimbawa, magsulat tayo ng sama. Sama. So para maisulat ang sama, ayan, ganyan lang. Ito ay Sa, ito naman ay Ma. Sa, Ma. So isa pang salita. Halimbawa naman ay masa. Ito, masa. No? Isa pang salita. Asam. Isulat natin ang salitang asam. So ang karakter na A, Sa, at Ma. Paano natin kaya isusulat ang salitang asam sa baybayin? So ganito yan. A, Sa, at Ma. Pero meron siyang kasamang patinig, kaya tatanggalin natin yung patinig sa pamamagitan ng paggamit ng pwedeng gumamit tayo ng pamudpod, pwedeng birama na X, or yung X ay pwede nating ilagay sa tabi ng karakter. Pwede din naman sa baba ng karakter. Halimbawa dito, gamitin natin ay ang popular na biramang X. Ayan, sa gilid ng karakter. So maliit lamang na X. So ito ay babasahin natin na A, Sa, Asam. Sa panahon ng ating mga ninuno. Yan, so yung paraan ng kanilang pagsusulat ay tinatawag ngayon na B17, ano? So halimbawa, isusulat natin yung salitang asam,
Yung isusulat lang ng ating mga ninuno ay a at saka sa. Hindi na nila isusulat yung huling katinig na m o yung m, ano? Pero naiintindihan nila kung ano ang ibig sabihin niyan. Ito lang yung kanilang isusulat na asa. Pero pag binasa na nila yan, depende sa pangungusap, maiintindihan nila kung ano ang ibig sabihin ng salitang yan. So, ganyan yung kanilang paraan ng pagsusulat. Makikita yan sa Doktrina Kristiyana in Lingua Tagala na unang libro na nailathala dito sa Pilipinas, panahon ng mga Espanyol. Ayan. Ayan, so hanggang dito na lamang ang video nito. Maraming salamat sa panonood at sana ay may natutunan muli kayo sa paraan ng pagsusulat ng baybayin. Okay, hanggang sa muli. Paalam.